Pinupuri ko po kayo sa lahat po ng kabutihan na gawa niyo po sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Sa lahat po, sa lahat po ng kabutihan, maraming salamat po. Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga pagkakasalang nagagawa sa inyo. Patawarin niyo po kami, nakasalta po kami ng hindi maganda at hindi nakalulugod sa mga bagay na nagagawa namin. Sa mga bagay na hindi nakakalugod, Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga naisip namin hindi maganda, sa patuloy namin nagagawa na alam namin hindi nakakabuti sa amin at sa aming kapwa. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya sa araw-araw. Maraming salamat po sa buhay na niyo pinahiram sa amin, sa paggagabay sa amin sa araw-araw, sa patuloy na pag-aalaga, sa pakikinig po sa aming mga panalangin, sa patuloy na pag-aalaga, sa pagpapanatili sa aming ligtas, malayo po sa kapamakan, sa pagpapagaling po sa aming mga karamdaman, sa pagliligtas po sa amin, laban po sa kung anumang kasamaan, sa mga sakuna, sa patuloy na paglalayo sa amin sa anumang kapamakan at mga kasalanan, Panginoon. Maraming salamat po. Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang pakipanambahan na ito. Sana po ay panatiliin niyo po itong bless, matibay at matatag. Dahil dito po kami nagkakasama-sama para sa Sunday service at sa aming mga gawain. Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang aming kapatid na may karamdaman, lalo na po si Giselle. Ipinalangin po namin sa inyo ang kanyang kumtinong kagalingan, at pati na rin po si Kuya JR, na alam din po namin may karamdaman at sa lahat po ng kapatid namin na may dinaramdam. Kayo na po ang bahala sa aming magpagaling upang patuloy po kami makapaglingkod sa inyo at maka-attend sa Sunday service. Nawa din po ay mag-ipabuti na po ang panahon at sana po wala naman po gaanong nasaktan or nasalanta ng bagyo. Sana po'y manatili na po kami payapa dito at sana'y wala na pong sumunod na bagyo upang maligtas na po ang lahat. Kayo na po, Panginoon, ang bahala sa amin, sa aming mga kapatid, Panginoon. Panatiliin na lang po kami ligtas, malayo po sa kapamakan, Panginoon. Ito po ang samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise. Hallelujah. Palakpakan na natin si Lord. Talagang pinagpala po ang Grace from Heaven Church Banaba. Dito pa lang sa pulpit at ko na yung mic. Hindi ko alam kung saan ang gagamitin ko dito. So, ganun kayo ka-blaze. Amen? So, parang hindi kayo blaze. Amen? Hindi ba kayo natuwa na nung last month ako nag-expect, pinag-pray pa lang natin na magkaroon maayos na itong church? Kaya pagbalik ko, naayos na nga. Praise the Lord. Di ba kayo natuwa doon sa response agad ng Panginoon na yung ating mga panalangin, lagi niyang dinidinig. Ang problema lang, minsan tayo ay nagdududa o nag-aalinlangan. Okay? So, kanina pa lang, nagulat ako dahil talagang nakaka-blaze, dahil talagang maliwalas tingnan yung church. Tama nga yung bawat isa na nagsasabi na ito talaga yung church. Amen. Hindi na ito bahay. So, ang kagandahan po dito, nakapagpapaganda tayo, di ba? Napapaayos natin, unlike pag tayo nangungupahan, parang wala tayong karapatan. Walang improvement. So, dito I know later on, kasabay ng ating pananampalataya na nag-improve din. Amen. Yes. Okay, pag ang church po dapat nag-grow, kasama din doon yung spiritual natin. At ako'y naniniwala doon dahil hindi mangyayari ito kundi sa tulong natin.
Alam niyo po, minsan nag-expect tayo ng mga Koreano o sino pa mang tao, minsan nabibigo. Pero ang tulay pala na pinagpala tayo. Ang kailangan lang tayo ay magtanim. So lahat ng ginawa natin sa kingdom ng Diyos, ibabalik ng Diyos yan. Ako'y naniniwala doon dahil na-experience na namin yon. Sa paglilingkod sa Panginoon, although talagang medyo, sabi nga natin, mahirap, pero masaya. Pero hindi lahat nagtatapos doon. Na lahat ng may hirap may ginhawa. Dahil ko sinasabing, pag may pain, mayroong gain. Amen? So mayroon tayong makukuha at maaabot sa buhay natin, Cristiano. So mapalad tayo mga kapatid. Ito'y nagpapatunay na atin talaga to. Amen? Diba? Pag atin, dapat natin ang mahalin. Amen? Dapat natin mahalin at alagaan. Kasi hindi naman ito kay pastora. Amen? Kundi pag-aari po ng ating Panginoong Diyos. Amen? Baka sabihin kay pastora na ito. No, lahat tayo po dito may right. Amen? May karapatan ka na mag-suggest at may karapatan din po tayong tumulong dahil atin to. Okay? So kung hindi tayo tutulong, ibig sabihin hindi ka part. Pero nakita ko naman talaga yung heart ko ninyo kung paano kayo nagtutulungan. So totoo lang, natutuwa ko kanina nang dumating. Kasi nga talagang maaliwala sa paligid ko. Kahit pala wala na sa gilid, pero what's better naman siguro talaga kung mayroon. Pero ngayon pa lang talagang nakita natin yung improvement. I think siguro sa pagdating ng mga taga Laguna na ating mga kapatid din na darating this coming December sa ating pong anniversary. So, nakwento ko na sa kanila yung paglago ninyo, pero hindi ko na ikwento yung situation na kagandahan ng church. So, nakarating ako nung last, I think Tuesday. Nandun ako sa Tuesday dahil nabalitaan ko si Pastor Mar medyo nasa hindi magandang kondisyon. Pero purihin naman ng Diyos, binigyan pa siya ng another chance na naman para bigyan siya ng panahon para makapagturo sa atin sa December. Kasi talagang nawala na siya nawala na yung kanyang paningin, yung nagdilim na yung kanyang paningin. So nanghihina na yung physical niya. Totally talaga bagsak na siya. So sumisigaw na rin siya. Siguro mayroon na lang naman siyang di maganda. Pero purihin naman ang Diyos, talagang malakas din yung faith talaga niya. Talagang nakipag-deal pa rin siya sa Panginoon. Na kung gusto mo akong buhayin, bigyan mo ulit ako ng paningin at lakas para mapaglingkuran pa kita. Totoo po, nung nandun ako ng Diyos Day, nakakalakad na siya at mayroon na rin siyang paningin sa ngayon. Kaya sabi niya makakarating siya sa December 1st. Amin ba kayo, mga kapatid? Pangalangin sa Lord. Kaya mapalag tayo lahat na mayroong Diyos. Ang buhay at kalakasan natin nasa Panginoon lang po. Okay, nanako tayo sa Word of God. So sabi mo sa Awit 34 verse 11, nandiyan mo ba kapatid? Yes. Sabi mo dyan sa wikang Tagalog, hindi na tayo mahirapan, ano? Sabi dyan sa Awit 34:11, magsiparito kayo, kayong mga anak. Dingginin niyo ako, aking turuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo ko muna yung sumandaling manalangin. Mahabaging Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Mapalad kami dahil ang salita mo'y malaya namin mapakinggan. Mapalad kami dahil lagi mo kami pinagpapala. Mapalad kami, O Diyos, dahil hindi mo kami kailanman iniiwanan. Ano man ang kalalagayan ng mga anak mo ngayon, O Diyos, dalangin ko, Lord, sa pamamagitan ng mensahe mo na aming pong pag-uusapan, masagot nawa ang kanila pong mga kahilingan. Ikaw, Lord, pagpupuno ng mga kakulangan ko, at hayaan mo, Diyos, ang banal na Espiritu ang magbibigay sa amin ngayon ng kakuntintuhan. Dalangin ko, Lord God, na sakupin mo na yung presensya ng lugar na ito upang anuman ang magawa ng kaaway ay hindi po makapaminsala sa amin. Bugkos ang aming atensyon ay tanging sa iyong mga salita lamang. Dalangin ko ang iyong gawin mo sa amin, ang iyong pagpapala ngayong umaga upang sa amin samantalang paghiwa-hiwalay ay maging pagpapala din po kami sa marami. Gamitin mo ako bilang daluyan ng iyong pagpapalang espiritual at hayaan mo ikaw ang patuloy, matanyag, mahayag at maparangalan ng aking buhay. Kaya may samot panalangin sa pangalan po ni Jesucristo, ang lahat ng makinig ng Word of God ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Wow. Praise God. Buhay na buhay.
Okay, so sabi ko kanina, so natuwa ako dahil nga ang improvement ng church at improvement po ng ating bilang. Kaya tuloy-tuloy na po ito, Pastora. Amen? Tuloy-tuloy na tayong manalangin patuloy. Tuloy-tuloy na tayong humayo. Okay, so nakakatuwa yung mga bagay na yan. So now, pag-usapan natin yung salitang takot. Amen? Lahat ba tayo ay natatakot? Lahat siguro tayo natatakot, ano? Okay? So kadalasan takot tayong mamatay. Aminin man natin sa hindi, talagang sa realidad ng buhay, talagang siyempre takot tayong mamatay, pero gusto pa natin kasi mabuhay, kaya tayo takot. Pero totohanin, okay lang sa ating mga Christian. Diba? Or takot tayong gumastos. Diba? Takot tayong magkasakit. Diba? Marami tayong kinatatakutan sa buhay natin. Either mabigo tayo, or either yung nahihirapan tayo, o naghirap tayo. Takot tayo na tayo po ay maghirap. So kung tingnan po natin ang mundong ito, marami pong kinatatakutan. But ang tanong, bakit sila hindi natatakot sa Diyos? Diba? Bakit hindi sila natatakot sa Panginoon? Dahil ba ang Diyos ay mabuti? Dahil ba ang Diyos ay mabait? Dahil ba ang Diyos ay mapagbigay, mapangunawa? Pero remember, church, ayon sa salita ng Diyos, ang Diyos natin is the God of wrath. Alam niyo ba yun? Siya po yung Diyos ng puot or ng galit. Kaya pag nagalit po ang ating Panginoon, baka hindi po natin kakayanin. Okay? So mabait ang ating Panginoon, pero kung siya po ay nagagalit, napakahirap po. Mas lato tayong mahirapan. Kaya ang tao, wala silang paki sa Diyos. Hindi sila takot sa Diyos. Dahil ang Diyos mabait, pero hindi nila alam na ang Diyos ay nagagalit. Kaya ang tao, wala silang takot sa Diyos. Tingnan po natin yung Romans chapter 3 verse 18. Sabi sa Romans 3 verse 18, ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Tingnan mo, ganun ang tao. Walang puwang. Di marunong matakot. Di ba? Wala silang pakialam. Pero hindi nila alam na dapat tayo matakot sa Diyos. Dahil siya may-ari ng buhay natin. Siya may-ari ng kinabukasan natin. Pero bakit maraming tao pa rin ayaw matakot sa Diyos? Dahil walang pitak sa kanilang puso ang takot. Pero ano sabi ni David dito sa awit 34 verse 11? Ito po ay salitang ng pangimbita. Diba? Ang sabi dyan, magsiparito kayo, kayong mga anak. O, anak na tinutukoy dyan. Dinggin nyo ako, aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Siguro ang tao, pag walang pagkalpante na sa buhay, okay na sa buhay, wala nang takot. O ba? At isa banggit rin po ni Pastora yung salitang walang galang. Malalaman po natin mamaya. Kaya sa buhay natin, ang pag-usapan natin yung matakot sa Diyos. Matakot sa Diyos. Ano ba ang definition ng Bible Dictionary regarding po sa pagkatakot or God's fearing? Ang sabi po dyan, ang pagkatakot sa Diyos ay isang malalim na paggalang. O, di ba? Tumama si Pastora? Tama yung definition ng Bible Dictionary na kung saan yung God's fearing, ito pala ay malalim na paggalang kung tayo ay may takot sa Diyos. O kung tayo ay mayroong takot. Kaya para tayong mga anak, di ba? Dahil ginagalang natin ang ating mga magulang, ibig sabihin, takot tayo sa kanila. Mayroon tayong takot. Ganun pala sa Panginoon, ito pala yung part na pag ginagalang mo ang Diyos, o ginagalang mo ang magulang mo, o ginagalang mo ang kapwa mo, ito pa yung nagpapakita na mayroon kang takot. Tama?
Ganun pala yung definition niya. Kaya sa buhay natin as a Christian, bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, dapat magkaroon tayo ng ugali ng pagkatakot sa Diyos. Ibig sabihin, paggalang o pagrespeto sa Diyos dahil mayroon tayong takot sa Kanya. At lahat naman tayo doon, ginagawa na natin yon. Agree? Meron ba tayong paggalang sa Panginoon? Amen. Okay, dahil mayroon takot sa Kanya. So maraming mga verses regarding po doon sa takot. At mayroon tayong tatlong bagay na aking mong tunghayan ngayong umaga kung bakit tayo matakot sa Diyos. Dahil sabi ni David, tuturuan tayo. Anong number 1 po dyan? Magkaroon dapat tayo ng banal na takot. Banal na takot. Kaya ba natin gawin yon? Okay? Ano ba yung banal na takot? Kung mayroon pala tayong banal na takot, ibig sabihin, igalang natin ang araw ng pamamahinga. Okay? Yun pala yung banal na takot. Alam niyo ba yung araw ng Sunday o araw ng pamamahinga, ito yung sagradong araw. Diba? Kaya nga huli. Pero ang tao, binabaliwala. Tama po ba? Mapalad tayo mga anak ng Diyos. Kung nga pala, gusto natin malaman, bakit ka pala tayo nandito? Bakit tayo sumasamba sa Panginoon? So, lagi natin sinasabi, dahil ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung nais ng Diyos. Pero yung malalim pala na definition kung bakit tayo nandito, dahil tayo ay ligtas. Alam niyo ba yun? Kaya tayo nagbibigay dahil tayo ligtas. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon dahil tayo ligtas. Kaya tayo tumutugtog kahit walang bayad dahil tayo ay ligtas. Kaya tayo nandito sa church, isa lang ibig sabihin, tayo ligtas. Tingnan mo yung mga tao wala sa church, hindi pa sila ligtas. Wala silang katiyakan. Walang kasiguraduhan ang buhay nila. Ito pala yung susi, kaya ikaw ay ligtas, kaya nandito ka sa bahay-sambahan ng Panginoon dahil gusto mo siyang pasalamatan, gusto mo siyang sambahin dahil niligtas ka niya. Yun ang kagandahan sa buhay natin. Kaya dapat yung Sunday, dapat natin ito ay bigyan ng paggalang. Dahil ito'y para sa Diyos. Ang tawag nila ito, Lord's Day. Yes. Tama po ba? Tawag na Lord's Day. Araw ng Diyos ito. So dapat natin ibigay yung para sa Diyos. Kung totoosin, kulang pa yung binibigay natin sa Panginoon. Tama po ba? Kulang na kulang. Di ba yung mga sinabi nyo lang kanina, yung mga patotoo pa lang kung gaano ka provider ng Panginoon. Di ba? Kung paano niya tayo ginagabayan, iniingatan. Thousands of angels na nagagabay sa atin every day, 24 hours, para hindi lang tayo saktan ng kaaway. Alam mo, kalaban natin, ang kaaway lang naman. Okay, so dapat po para igalang natin yung araw ng pamamahinga dahil ito'y para sa Diyos. At yung para sa Diyos, ibigay natin. Amen? Ibigay natin para sa Diyos yun. Kaya yung Sunday, dapat natin itadalaga natin sa Panginoon paglinggo sa Diyos. Sabi ng Exodus chapter 20 verse 10. Yan po yung word na to. May mga nagsabi dito, ito daw yung word na to para sa mga Hudyo lang. O hindi, ano? Pero nang basahin mo yung Romans chapter 2 verse 29, ang tunay na Hudyo, yung pinanahanan ng anak ng Diyos, yan ang tunay na Hudyo. Tayo yun, tama? Hudyo tayo. O diba? So ibig sabihin, yung word na to, kahit Old Testament yan, nasulat na ito, kasama na tayo dito na dapat ay sumunod. Exodus 20 verse 10, ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga. At itatalaga ninyo sa akin. Maliwanag po, itatalaga ninyo sa akin. Ibig sabihin, para sa Diyos, ang araw ng linggo. Okay, sabi dyan, sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino man naninirahan sa inyong bayan. Kapatid, kahit pala mga dayuhan,
hindi pinapayagan ng Diyos na magtrabaho pag araw ng pamamahinga. O, di ba? Kaya tingnan natin sila. O nga, yung mga tao walang panahon para sa Diyos. Dahil hindi sila takot. Napapansin niyo yung pera nila parang, wala lang, parang lumadaloy lang. Samantalang tayo, di ba? Yung ulam natin kahit isa lang, satisfied tayo. Tama mo ba? Yes. Na-enjoy natin. Yes! Masarap ang tuyo. Ano na ngayon? Tampo, Panginoon ko. Masarap talaga yan. Tatlong pangat. Na-enjoy natin dahil ang nagbibigay ng satisfaction sa buhay ng tao, hindi yung material things, kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen. Diba sabi niya, lahat ng bagay mapaparaw? Yes! Mawawala. Ito yung nakikita natin, pansamantala lang. Ang tunay na mayroon, yung wala iba kundi yung ating Panginoong Diyos, yung kanyang salita. Na dapat nating pahalagahan yun dahil pang-internal yun. Hindi naman tayo pang mandalian, pamatagalan tayo. Amin ba? O pang-internal tayo. Kaya nga tayo nandito, isa lang ibig sabihin dahil inuuna natin yung pagwalang hanggan. Inuuna natin yung buhay na pangwalang hanggan, kaya tayo nandito. Dahil sabi ko nga, dahil tayo ay ligtas. Basahin natin yung Gawa 9:31. Ito yung mga church sa Judea. Kaya naging matiwasay ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Paano sila naging matatag? Paano lumago ang ministry? Diba? Sa tulong na banal na Espiritu, dahil may takot sila sa Diyos. Dahil may paggalang sila sa Diyos, may takot sila sa Diyos, naglilingkod sila ng may pagmamahal, kaya umahayong. Tingnan yung resulta ng Barnaba. Di ba dati nag-prayer meeting na kayo sa bahay lang? O ngayon sana kayo? Nandito na. Kasi nakita natin yung pagkilos ng banal na Espiritu ng Panginoon dahil mayroon tayong takot sa Diyos, pinahalagahan natin ang Diyos, pinuuna natin ang Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos. Nasa atin po yung paraan. Nasa atin yung dahilan. Ang Diyos willing na tayo i-bless. Ikaw lang kung ayaw mo. Ito. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Di ba? Ang Diyos laging sinasabi sa atin yan, yung blessing nasa atin na, ikaw lang kung paano mo i-handle po yan. Nung ginawa nyo, nag-start lang kayo dito, by children, di ba? Nakikita natin yung paglungo ng kabataan. Kasabay ng mga young people, pati adult na. O, di ba? At mapalad tayo na hindi kayo natakot kahit masama ang panahon, nandito kayo. Alam nyo ba sa upper deck, hindi naman sinisaraan yung ating upper deck. Nag-message sa God, Pastor, mayroon po bang service? Ay, glory to God talaga siguro. Sabi ko, nga naman, ano? Kasi alam nila, pag mga ganitong panahon, signal number 3 or something, walang service sa upper deck. Sabi ko naman, nag-pray ako, ito nga naman. Nung nakaraan kasing last year, parang nahiya ako sa Lord. Kasi pag Friday, nag-pray tayo ng magandang panahon. Tama ba mga kapatid? Yes. Tapos, siyempre, sinubok ng Lord tayo ng Sunday, medyo, may gano'n nga, may signal na ganito, number 3, or number 4. So, sabi pa, Pastor, may church service ba? So, wala. Kasi nga, may ganito, signal number ganyan. Tapos, ang ganda ng panahon. So, nahiya talaga ako. Totoo, nahiya ako sa Panginoon. Kasi nakita ko yung sinasabi natin, o nakikita natin mga tao na sabi nga medyo iba yung toro nila, nagto-church sila. Tapos tayo na sinasabi natin totoo tayo pero hindi tayo nagto-church. Nakakahiya sa Panginoon. Sabi ko, tuloy ang church, rain or shine. Tuloy. Amen. Sabi ko, ako nga, pupunta ko ng Barnaba. Di ba? Tuloy. Dahil ang araw na ito ay para sa Diyos. Kung ginagalang natin ang Diyos, dapat mayroon tayong pagkatakot sa Kanya. At nakikita natin yung paglago. Kaya ang paglago ng iglesia nasa atin po yun. Ang Lord willing, tayo lang kung willing din tayo lumago. Okay? Pangalawa,
Sabi po dyan sa kailangan tayo may matakot, number one pa po tayo, makinig ng mabuti ng salita ng Diyos. Yung banal na takot. Kung mayroon tayong banal na takot, dapat ay makinig ng mabuti ng salita ng Diyos. Willing pa kayo dito mga kapatid? Agree pa kayo dito? Pag sinabing banal na takot, pag-uusapan natin yung mga spiritual things. Tama ba tayo? Okay. Yan, kung tayo po ay may takot sa Panginoon o may banal na takot sa Diyos, dapat tayo nakikinig ng maigi o ng mabuti mula sa salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos ay hindi para sa, hindi akin yun. Hindi kay Randy yun, hindi kay Vilma yun, kundi salita yun ng Diyos. At ang Diyos, ginagamit lamang kami at nagpapadala ng mga salita niya. Kaya tayo dapat makinig. Naalala niyo ba yung mga telenovela? Isa pagtingnan po natin. Di ba pag dumating na yung hari, diba, parang masyadong tahimik sila. At pag nagsalita na yung king, talagang walang maingay. Grabe sila gumalang. Di ba sabi ng definition ganyan, yung paggalang ay pagkatakot. Okay? So paano bilang as Christian, nakita dapat tayo sa buhay natin. Kung tayo ay may paggalang sa Diyos, makinig tayo ng kanyang mga salita. Sino ba nakalala kay Maria at Martha? Yun lagi yung definition kay Maria at Martha. Okay, tingnan mo natin si Maria at Martha. Luke chapter 13, verse 30 to 42. Okay, verse 38. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Balugod siyang tinanggap ng isang babae na nganlang Martha sa tahanan nito. Verse 39. Ang babae nito may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang itinuturo. Okay? Ito pala dapat makita sa atin na dapat tayo umupo, makinig sa mga tinuturo mula sa salita ng Diyos. At ako na naman naniniwala kayo na dito dahil nakikinig tayo ng Word of God. Amen. Kasi yung ating spiritual life, kailangan kumain spiritual. Tama? Yun ang kailangan natin. Dahil tayo ligtas, kailangan natin kumain ng salita ng Diyos. Diba? Pinag-usapan nga namin minsan yung Genesis. Nalala yung Genesis chapter 2. Okay? Minsan conversation lang, marami mga idea, opinion regarding for Genesis. Diba? Sabi ko mansanas or something, anything na mga word, yung ginamit doon. Pero pag suriin mo talaga siya, alam niyo ba, kinakain nila is the Word of God. Word of God. Kaya nga hindi sila namamatay. Okay? Kung basahin mo yung sunod chapter 3, ang sabi doon, sabi ng Panginoon, katulad na natin sila. Mayroon ng unawa. Kasi nakakain sila ng word galing kay Satan. Alam yung word, di ba? Kumain siya noon. Totoo ba? Nakinig siya, kumain na. Di ba? Darating ang araw, pagdating po sa ating pong tunay na tahanan, wala tayong gagawin kundi sumamba, kumain ng Word of God para tayo mabuhay. Kaya sabi nga, ang Word of God, wala pong kamatayan. Eternal. May mga verses mo yan, magulat ka, ma-amaze ka. Sabi ko, pala, parang dinadaya natin ang mundo, na bata pa lang, parang tinuturuan na natin sila ng mali. Kumain ng mansanas, ubas, or something, anything. Dapat pala tinuturo na natin yun. Okay? At the time, nandun na pala si Jesus. Pinag-usapan namin, tinuturo ko sa mga bata, nandun na si Jesus. Kaso lang, nasa logos siya. Tinuturo nila yung Brother Hill dito yan. Nasa ano kasi siya ng Revelation. John 1:1. Diba? Sa simula pa, naroon ang salita. Okay, kasi ang logos, which is parang, sino dito? Engineer. Yan, si Gian, engineer sana. Okay? Parang nasa, yung logos kasi parang yung blueprint. Ang mundo kasi naka-blueprint na siya, nasa isip na ng Diyos. Okay, yung word nasa isip na, alam na rin niya magkasala ang tao. Alam na rin niya ang solusyon. Imagine na, ganun si Lord, nasa mindset na niya. Kaya si Jesus nandoon, kaso lang word pa siya. Kaso lang may tinatawag na theophany. Alam niyo ba yung theophany? Nung inaral ko yung word na theophany,
parang may anyo. Ang Diyos parang anyo. Nag-anyong puno, nag-anyong fire, nag-anyong angel. Nalala niyo si Lord ganon, di ba? Sino ba yun? Si Sarah at Abraham na dinalo ng angel, di ba si God yun? Nag-aanyo siya. Tapos nakilala na yung kay Moses yun sa fire. Ano ba tawag doon? Burning bush. Burning bush. Si Lord din yun, di ba? O nag-anyong fire siya. Okay? Kaya si Jesus at the time, nag-anyo as an angel. Tapos ginamit lang yung puno. Si Satan, angel din. Alam naman si Satan, angel din yan. Kaya doon kasi may mga conversation na. Kaya dapat sabi nyo, makinig ka dyan. Parang gano'n na, makinig ka dyan, huwag ka lang makinig dyan. Okay? At sabi ng word, habang pagkain natin is the word. Tama ba? Kaya sabi ni Jesus, nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. This is the reason why kung bakit kayo nandito, just to listen the word of God, dahil dito tayo nililinis ng Diyos. Inaayos yung buhay natin. Bakit? Mayroon tayong namana. Diba? Mayroon tayong namana. Alam na natin yon. Kaya gusto ng Diyos, lilinisin tayo doon. Kasi natanggap yun ang ating yun. Imagine, hindi ka naman nagkasala. Tama? Sino ba nagkasala? Si iba sa daglan naman ah. Bakit ka nagkasala? Namana. Nasa atin yung dugo. Kaya kailangan malinis ko yun. By the blood ni Jesus, and siyempre yung word na. Okay, tuloy po tayo. Luke chapter verse 40. Alala si Martha sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin po ninyo sa kapatid ko, tulungan naman ako. Tingnan niyo mo sa verse na to. Maganda ba yung ginawa niyo o pangit? Okay naman. Walang masama doon, di ba? Maganda yung ginawa niya. Sige, ugali natin mga Pilipino, pag may bisita, talagang mayroon tayong hospitality, tapos sinatawag natin yon. Talagang inasikaso, pinagsilbihan, inulutuan, inuutangan pa nga eh. Di ba? Imagine ha? Inuutangan pa yan. Walang masama sa ginawa niya. Pero tingnan niyo sa next verse. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin niya sa kanya. Amen? Kaya ang mundo ngayon, abala. Di ba? Sa palengke, sa mall, sa bungan, o saan pa. Samantalang ang pinili nyo, ito yung pinaka-best. Nandito kayo just to listen the word of God. Napakapalad natin. Dahil pinili nyo po ang makinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo ay mayroon pagkatakot sa Diyos. Amen. Amen? Palakpakan natin sa Lord ng buhay. Next one. Anong sunod kung may tayo takot? Dapat tayo ay takot gumawa ng kasalanan. O naman, pag tayo ligtas na, dapat tayo ay natatakot na gumawa ng pagkakasala. Tama? Kaya sabi nga ng Baptist, always sin. One sin is always sin. Pinagtatalunan yun. Hanggang ngayon, walang pa rin nananalo. Walang mananalo sa salita ng Diyos. Ibig si Soriano, hindi pa rin siya nananalo. Ibig, wala. Mahirap magbanggit ng mga pangalan ng church. Nakapangit dun sa atin bilang mga tayo-Grace from Heaven Church. Pero totoo, wala pang nanalo sa salita ng Diyos. Lahat pa rin ay question. Di ba? Kasi lahat mayroong opinion eh. Lahat ng opinion tama, walang mali. Isa lang talagang kailangan natin mga Grace from Heaven Church, si Jesus na lang. Sigurado yun. Okay? Eh sabi nila, pag ikaw ay ligtas na, oo, pinangako ng Lord yun. Na pag ikaw ay tinanggap mo si Jesus, you are saved, always saved. Tama naman yung word. Sabi naman ng Santiago, work out your salvation. Tama naman din. Ang sabi naman ng Kristiyano, ang work out your salvation, ang ibig sabihin, dapat tayo ay maging purity. Tama ba yung word ko? Maging Righteous. banal. Ano ba pagkatamang? Righteous. Righteous. Hindi lang. Kasi ang everlasting na word nila, hindi pa yun.
Eternity daw dapat. Ano pagkakaiba sa everlasting at eternity? Diba? John 3:16, for God so loved the world, everlasting yun. Tama? Tingkas ka. Tama. Pero kailangan i-work mo yun para maging pure ka. Tama rin, o, di ba? Wala pa rin. Kasi hindi ka pa pumasok sa eternity. May mga opinion talaga na minsan maliisip yung pananampalataya mo. Pero isa lang panghawakan natin, mananampalataya kay Jesus. Sigurado yun, may kaligtasan tayo. Okay? I know we are saved. Ano ako doon? Pero ang work out your salvation para maging pure daw tayo, para maging genuine tayo. Pasok tayo sa ano? Sa Teen Virgin. Oh? Diba? May yung 5 nakapasok, yung 5 hindi nakapasok. Agree ba kayo doon? Amen. Na yung 5 hindi nakapasok? Ligtas ba yung 5? Amen. Amen, no? Tingnan nyo, dapat mag-aral na. Kaya sabi, study the show, approve, and study the word ba yun? Sabi doon sa 2 Timothy 2:15. Pag-aralan natin, sabi doon sa ligtas ang 5. Yung 5, ligtas yung isang 5. Hindi. Kasi hindi sila nagano ng oil. O, di ba? Tingnan mo, sa explanation lang, may nagko-contribution na to. Ako, agree ako doon, ligtas lahat. Oh? Sinong ligtas sa lahat? O, meron pa tayo, kanina kapasok. Pag i-search mo siya, maliligtas siya after Great Tribulation. Kaya ka tinatawag virgin. Pag sinabing virgin, malinis. Ang problema lang, hindi niya wino-work out yung kanyang salvation. Baptist ka. Kaso nga lang, di ba nabanggit ni Pastora yun? Kaso lang, magdaan kayo. Ano ba yun? Susunugin ng apoy. Ano ba yun? Tribulation. Nakalimutan ko, may verse yan eh. Alam mo, Pastora, tulungan mo ako. Parang dumaan ka. Dumaan sa apoy. Yun yung tinatawag yung Great Tribulation. Hindi ka mararapture. Oo, pero yung blessing mo, di mo Yung salvation nasa atin yun. Kaso lang mag-suffer tayo in Great Tribulation. Yes, dapat hindi. Dapat hindi. Dapat makasama ka sa... Ang problema, yung Christian yun, kaya nga, alam niyo yung virgin, malinis yun. Kaso lang, hindi siya, usabay natin, pabanzing-banzing na Kristiyano ba tawag yan? Or kuya-kuya-kuy lang. O, di ba? Pero ano, inaral ko kasi yun, nagsaliksik talaga ako ngayon eh. Nang inaral ko siya, sabi ko, nga. Ligtas siya, kaso nga dadaan siya sa hirap. Na yung laging prefer, laging handa, katulad ninyo, na laging kayo nakikinig ng Word of God, in times to mati si Jesus, lahat kayo kuha. Alam niyo ba yung Teen Virgin? Ito yung coming. Nag-relax sila. O, nag-relax lang kasi sila. Maraming Kristiyano ngayon, ligtas, totoo yun, pero nag-relax lang sila. Kontento na sa... Kontento na buhay, pero pagdating ni Jesus, wala, sabi nun, bibili ka pa ng langis. Ano yung langis? Holy Spirit yun. Diba? Kung anong kulang sa kanila, wala sila laging lagay. It is the Word of God. Hindi sila laging nalalamisan. Kaya hindi nag-aapoy. Andap-andap na nga, di ba? Andap-andap na, Ang Kristiyano, paandap-andap. Kailangan mo ng langis o tindahan. Kaya bumili kayo. Sino yung tindahan? Si Pastora yun. Pero yung nagtuturo, di ba? Yung mga nagtuturo. Sabi ko, nga, nakakahanga-hanga yung Word of God pag sinisearch natin. Kaya sabi ko, nga, totoo pala talaga. Ligtas sila pero dadaan talaga sa suffering. Sa hirap. Diba? So darating tayo doon, hoping na matutunan pala. Okay, so makita po natin dito na kailangan pala dapat tayo takot gumawa ng kasalanan. Bakit? Dahil ang kasalanan ay may kabayaran. Tama? Sabi nga natin, mayroong consequences. Ano pa? May mga sinasabi pang mundo. Karma. Masakit ano yun? Karma, pero sa Christian, wala na yan. Okay. Romans 6:23, sapagkat kabayaran ng kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. O, may bayan talaga. Pag ikaw ay gumagawa, di ba? Kaya minsan tayo, isipin na naman, bakit kaya mo nagkasakit?
Kasi ako, ito lang naman yung aking mindset lang. Huwag nilang gayahin ako. Akin lang. Pag nagkasakit ako, lagi iniisip, siguro may nagawa akong kasalanan. Yes, yes. Pwede, ano? Opo. Or either gusto ng Lord ako papagpahingahin muna. Di ba? Mayroon reason eh. Di ba? Kasi ang kasalanan, pag ikaw ay gumawa, o pag gumawa ka ng kasalanan, minsan marami pong mga kapalit. Mahal yan. Lagi sinasabi ni Kim, pagpapalo. Pagpapalo. Pero si Brother Hill, ayaw niya. Kailangan yung mga term na yun, alisin na raw natin. Bilang as a Christian. Kaya nag-usap kasi kami dito nung last event kami. So, ang gusto niya pala, yung bawat word na lumalabas sa atin, although joke, pero dapat hindi masyadong gano'n. Kahit nga po yung word na tanig, hindi dapat. Oo, mga alisin. Kasi mga professional, sa mga matatalino siguro, yung mga word na parang kanto ba? Tama ba yung word? Yung parang kanto. Sa salitang kanto. Okay, so tuloy po tayo. Tingnan po natin yung mga bayan. Revelation 21 verse 8. Subalit palagi mga kasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga pagpasahan sa kasubram-subram ng alayan, mga matay tao, mga makikiapid, mga magkukulam, mga sumasamba sa Diyos at lahat ng sinungaling, sila yung bubulin sa lawa na naglabdab na super na siyang pangalawang kamatayan. Okay? So lahat talaga ng may ginawa tayong pagkakasala, mayroong katambat, binayaran na ni Christ. Amen? Romans chapter 5 verse 8, walang verse 4 yan. Lahat ng ating pagkakasala, tinubos na ng Kristo. Yun ang kagandahan sa atin. Kaya nga, pwede nating paghawakan na talagang ligtas tayo. Amen ba tayo, church? Dahil kay Kristo, ligtas tayo. Amen? Kaya nga tama yung word. Si Lord saan tumitingin? Sa puso. Kasi kung tingnan yun tayo, hindi tayo yung karapat-dapat. Alam niyo ba yun? Pag humarap tayo kayo sa ating Ama, hindi tayo karapat-dapat because we are sinner. Kaya nga, tinignan ni Lord na yung puso na natin. Bakit sila doon? Si Jesus. Kaya nga, malaya tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Okay, alisin. Pangalawa na sinasabi po ng matakot tayo gumawa ng kasalanan dahil ang kasalanan ay nagdudulot ng sakit at kahirapan. Tingnan niyo po. Saan galing yung poverty? Saan galing yung sakit? Sa kasalanan. Odisel. Relax ka lang na. Challenge lang yun. Sabi ni Lord, sa dugo, sa mga sugat, latay ko, kayong lahat ay nagsisigaw. Niyadaya ka lang ng kaaway kapatid. At saka tama lang, makapagpahinga ka naman. Okay, yung tanda mo yung word, panghahawakan mo yung salita ng Diyos. Although talagang, tinitish yung faith mo, kapit ka lang kay Lord. Huwag ka lang magpatalo. Okay, Deuteronomy 28, verse 15 to 24. Tingnan mo natin dyan. Kung hindi susundin ang tinig niya at mga utos at tuntunin, mangyari sa inyo ang mga sumpang ito. Hindi kayo pagpapalain kahit saan magpunta. Susumpain niya ang inyong mga pananim at ang inyong pagkain. Hindi pagpapalain ang inyong mga anak. Tingnan niyo po, pabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Patagalan kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan. Hindi kayo alisan ng salot. Ilipunin kayo sa pagitan ng sakit. Ipagkait sa inyo ang ulan. Kayo ay paulanan ng alikabok. Mabigat yung parusa kung tayo po ay gagawa ng kasalanan. So ako naman naniniwala sa inyo na wala na sa puwang natin yan. Amen? Okay? Kung mayroon na mga pagkakasala tayo, sabi nga natin isang mild na lang. Pero don't forget na laging magsabi, Lord, forgive me. Amen? Kaya nga, everyday, dapat tayo humingi tayo ng tawad sa Diyos. Kasi minsan, sabi ni King kanina, baka lumabis yung ating pananalita. Nakakasakit para tayo sa kapwa. This is sin. So Lord, forgive us. Amen? The last one. Kung tayo may takot sa Diyos, dapat tayo ay matakot sa may kapangyarihan. Okay? Bakit tayo matakot sa kanila? Dapat sa Diyos lang. Yes. Dahil ang Diyos ang nagtalaga din sa kanila.
Alam niyo ba yun? Kaya kailangan natin igalang din natin sila. Okay, sabi dito, sino? Yung mga autoridad. Roma 13 verse 3 to 4. Ang mga pinuno, Ang mga pinuno ay dapat natakutan na gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat itatakot sa kanilang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at pupurihan kanila. Sila ay mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila ay talagang may kapangyarihan magparusa. Sila ay mga lingkod at magparusa sa gumagawa ng masama. Maliwanag, kaya pala tayo igalang natin o matakot tayo sa mga otoridad dahil ang Lord ang talaga sa kanila. At sabi doon, lingkod din sila ng Diyos. O, diba? E paano masama yung masasama? Eh, lingkod pa rin ng Diyos yan. Nalala niyo sa Bible, may mga masasamang hari nilagay ang Diyos. pero hindi nagtatanggap. Hindi naman nagtatanggap, pero minsan ina-allow ng Lord yan. Bakit? Para ang Israelite magising. Manumbalik sa Diyos. Yan. Kasi parusahan niya yung mga Israelites. O sino galing yung Duterte? Dahil maraming pinatay, di ba? Minsan ina-allow ng Lord yun para tumigil yung drug, di ba? Pero tingnan mo yung nangyari yun, talagang makikita naman natin, takot yung mga tao. Pero ngayon, ano nangyari? Balik na naman. Sa hard rock, walang patago-tago ng abutan. Diba? Nagtara na! Eh, nung Duterte. Alam mo kung bakit nabili namin yung bahay doon sa hard rock? Dahil natigil yung drug. Kasi yung may-ari noon, drug dealer ba tawag noon, nagbibita ng drug. Tapos, dahil nga wala nang mapagtunan, binintayan. Nabili ng hipag yung bahay na yon. Tapos, after, nung bumalik na naman itong druga, kasi bumbong na, siguro mga 3 months, talagang nahuli siya sa Real Quezon. Doon pala ang bagsakan. Lagi siya yung nagdadala, siya pala yung nagsusupply dito sa, hindi ko lang kung saan party. Eh, tamang-tama, siguro, baka, ano ba tawag yun? Palit ulo ba? May mga tawag na gano'n eh. Kasi kumuha siya ng ibang driver. Siguro nagsumbong yung driver. Yun, nahuli siya. Ngayon, hindi na nakalabas. O, makikita natin. So, minsan, galit tayo ka Duterte. Pero sabi nga, ipanalangin natin dapat yung mga namumuno. Kaya tayo, every Sunday, hindi natin nabimiss out, ipanalangin sila. Tama? Yes. Kasi yan ang kalooban ng Diyos dahil may takot tayo sa Kanya. Okay, sino ba? Yung ating mga Panginoon o mga amo. Galit ba kayo sa amo nyo? O si Paulo, amo nyo, di ba? Boss. Pero sa ni Paulo, mga boss na tayo. Tiniprin na agad eh. Okay, 1 Peter 2 verse 18. Mga alipin, igara ninyo at sundin ang inyong Panginoon. Hindi lamang ang... Hindi pati manunupit. O, tingnan nyo natin manunupit. O, di ba? Biblical yan. O, di ba? Kung may takot tayo sa Diyos, dapat talaga sundin sila kahit malupit. Bakit? Para rin sa atin yun eh. Kaya yung mga anak natin, galit na galit sa mga magulang. Kung tutusin, kaya naman nagagalit yung magulang, dahil parang sa'yo yun eh. Gumawa ka ng mali eh. Diba? Yung anak ko, galit na galit sa akin. Kasi bakit ako nagagalit? Tuwing mga anak yung asawa na ako, takbo sa akin. Naiinis ako, sabi ko, pag ikaw ay magpamilya, ang gano'n kasi yung aking pamantayan, pag ikaw ay pumasok sa isang buhay na may pamilya, mag-stand ka. Huwag kang mang-abala ng ibang tao. Alam mo na yung asawa mo puntes, yung Doro ni Paulo, eh paghahandaan mo yan, tama ba Paulo? Oo naman, pinaghahanda yan, tapos kaya na hospital walang pambayad para makalabas. Ano ba yan? Dapat, di ba, masarap lang, mga anak, reminders lang. Kung kayo ay mag-aasawa, dapat panindigan lang. Okay? Kung gusto namin tumulong mga parents, wala namang problema. Pero minsan lahat na lang. Takbo. Ano ba yan, anak? Di ba, alam mo na buntis yung asawa mo 7 months dapat. 7 months ba kayo? Sorry. 5 months pala yun, 7. Hindi kasi ako nanganganak. Okay, so dapat magandaan. Kaya kayo mga doktor galit sa mga nagbubuntis.
Diba? Na walang handa. Kasi nga dapat daw pinaghahandaan. Okay, tuloy pa tayo sa mga boosts. Diba? Dapat natin igalang pa rin sila. Respeto pa rin natin sila. Dahil sila po ay inilagay ng Diyos para sa atin upang tayo ay kanilang pamamahalaan. Okay, challenge sa conclusion po tayo. So nakita po natin dyan na yung may takot tayo sa Diyos, dapat tayo ay hindi nagagawa na magkaroon tayo ng ano po? Banal na takot. Yan. At next? At yung pangatlo, challenge ko po sa inyo. Ito yung challenge ko lang sa inyo. Pinamahal, yan kami pinangako sa atin mga bagay na ito. Hindi sinabi ng ating mga sarili sa lahat na nakakapagparumi sa ating katawan at Espiritu. Siyapin natin mamuhay na may takot sa Diyos. ang kapalusan natin talaga ay lalabas sa kanyang ating Sarili. Alam niyo word yung sinabi dito ng word na to? Mga minamahal, yamang ipinangako. May pinangako sa atin ng Diyos. Ano yung pinapangako? buhay. Hindi lamang yung buhay, inari niya tayong kanyang mga anak. Pag binasa mo doon sa unang verse, inari tayo ng kanyang mga anak at siya ang ating ama. Yes. Kaya dapat daw tayo mamuhay na may pagkatakot. Bakit? Dahil sabi yan, lumusan natin may talaga ang ating sarili sa Kanya. Amen? Kaya kung takot tayo sa Diyos, iwas na tayo sa pagkakasala. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord na buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa mga salita mo na aming natutunan ngayong umaga. Salamat Lord God sa kabila ng maulan. Lord, nakakatuwa ang banaba talaga ng stand sa kanila kong pananampalataya. Dalangin ko, Diyos, yung mga salita mo na aming napakinggan ngayon, Senyor mo na banal mong Espiritu sa aming mga puso, upang hindi manakaw ng kaaway, bugkos may pamuhay po namin ito sa aming araw-araw na pamumuhay. Salamat o Diyos sa mga pagpapala na aming natanggapin pa mula sa iyo, at salamat higit sa mga bubuksan pang opportunity para sa mga anak mo. Sa iyo po ang papuri, parangalan at pasasalamat. Sa pangalan po ni Jesus, ang lahat ng tagalangit ay sumigaw ng Amen. Amen. Sa gibig. Hello! Ayun. Hello. 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 Ito, mas maganda ito kayo. Malaki. So, punin po ang Panginoon sa napakaganda po ng message. Talagang nakaka-bless po. Ang verse po natin pag-arabaw sa giving po is Genesis 14:18 to 20 po. Tungkol po to kay Abraham at saka ni high priest na si Melchizedek. Okay. Sabi dito sa 18, then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the high priest of God Most High. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of the God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered you. You delivered your enemies into your hand, and he gave him a tithe of all. So mga kapatid, ang tungkol po dito kay Abraham, yung niligtas pa niyo yung pinsan niya, kasi mayroon pong 5 hari at saka 7 hari na nag-away about sa time to ng Sodom at Gomorrah. So ngayon po, dahil po natalo Sodom at Gomorrah ng time na yon, yung nakatalo lang hari, lahat ng posisyon doon, halaman, katulong, lahat pamilya, kasama sa looted, ang tawag doon. Yung unang panahon, pag may gera, kung anong natira dyan na pagpakinabangan, kinukuha ng kaway, at ginagawa ba katulong, ginagawa na, kanya-kanya sila na angkin. So ngayon, nabalitaan ni Abraham na kinuha yung pinsan niya na tangay dahil natalo yung hari ng Sodom at Gomorrah, hinabol ni Abraham.
Pinagpala sa ng Diyos at napanalunan ni Abraham. Konti lang sila, nasa 300 lang yata sila. Pero napagtagumpayan nila. So ngayon mga kapatid, ganyan din po sa buhay natin. Araw-araw, hindi lang naman sa gera ng physically, pero gera din sa araw-araw na ating health, araw-araw na sa ating kukuha ng ating ipapananghalian, ihahapunan, gera ng sa ating pagkuha ng pabay ng bills, gera na magbiglang naubusan ng gasol, or gera na iba-iba, emotional, pero karamihan po natin araw-araw is financial. Dito po, natagumpayan po ni Abraham. So gayon din tayo, natagumpayan po, kaya nandito tayo sa araw na to para ibigay ka po para sa Panginoon. Ito ay sinishow lang. Ang nakaganda dito, ang nakaganda yung sinabi, ito yung ano, pag-anisipin, no? Every time na natagumpayan tayo, sinasabi ng high priest na, Blessed be Abraham, blessed be my son, of the Ghost Most High. Dinideclare ng Panginoon. Tapos binibless niya ang Panginoon dahil nga napagtagumpayan na tayo. So kumbaga, dahil nandito tayo, napagtagumpayan natin buong linggo, ibigay natin ang ikapo nararapat sa Panginoon. Kasi nga, nagtagumpay natin dahil yung sa biyaya ng Panginoon. Alam natin, namabalitaan natin, marami dyan sa social media, marami dyan na narinig ang isang kapitbahay. Nahirapan araw-araw. Yung pangangailangan nilang nahirapan. Kahit nga bigas sa sasayin talagang nahihirapan talaga. Kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon, kaya nagbibigay ng ikapo dahil yun ay nararapat para sa Panginoon. Dahil tayo po ay blessed, tayo po ay tagumpay itong linggo na to. So tayo po magbigay na may kasiyahan sa puso, may kagalakan sa puso. Ang sarap magbigay ng kung anong magdamit mo sa bulsa mo na ibibigay mo sa Panginoon, ibigay mo na may kagalakan. Huwag ka magiging kapag isipin natin na anong magagawa ng Diyos sa pera na to. Ano yung ikatalago? Nalago ba yung church? Naganda ba yung church natin? Nadami ba medyo? Nadami ba yung upuan? So ibigay natin na may kasiyahan, may kagalakan. So tayo po magbigay. Wala
sisters. So, okay po, bless po natin at po. Angat po ating kamay natin, let's pray. So, dakilang Diyos, salamat po sa lahat po ng bigay. Pagpalain niyo po ito, Ama. Tanggapin niyo po ito, Ama. Naway gamitin po ito, Ama, ayon sa iyong kalooban. At Ama, lahat ang pinagkukunan po namin ang aming pangangailangan, aming pinansyal, sa aming trabaho, negosyo, mga tao tumutulong sa amin, Ama. Pagpalain niyo po, Ama. Pagpalain niyo po mga tao nagpala sa amin. Pagpalain niyo rin po hindi. Pagpalain niyo po itong gawain na ito, Ama. Kayo pong